Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. At sarap magsalita, no? I feel better now. Thank you po sa inyo mga panalangin. Hindi na ako namamaos at minamalat. Thank you po. So, hello po kay Dennis A. sa USA, Dean Jones sa Papua New Guinea, Jean A. sa Batangas, and Brother June and Dr. Annie sa Laguna. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Sarap magsalita! Now, tuloy po natin yung ating series about hope in God's promises. Kung meron kang aasahan, Diyos lamang, no? Yung talagang sure na hindi ka bibiguin sa kanyang mga pangako. Umasa ka sa tao, umasa ka sa boss mo, sa tatay, nanay mo, sa mga tao sa paligid mo, sa kaibigan mo, sa mga nangutang sa iyo na magbabayad. Huwag mong asahan na magagawa nila yan, no? Diyos lang ang nangako na talagang tumutupad. Yung mga tao, tumutupad rin naman sila, but not all the time. At kung meron mang reliable na nangako na talagang tutupad sa pangako, si Lord lang yon. So let's hope in God's promises. Yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Psalm chapter 42 verse 11. Sabi po rito, "Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God." Ito pong mga talata pong ito, para po mas maintindihan natin, ilagay natin yung sarili natin sa isang tao na talagang nagdadalamhati. No? Maraming mga pinagdadaanan na, alam mo yon, stress na stress ka, pagod na pagod ka, ang dami mong problema, at marahil inuusig pa itong tao na to, marami siyang mga kaaway. At sabi rito sa verse 11, "Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko?" Kinakausap niya na yung sarili niya sa tindi ng problema niya, no? "Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko, at bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko, ang tulong sa aking harapan at Diyos ko, my salvation and my God." Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, number 1, God's silence provides us a test. Minsan po ang Diyos natin tahimik. Pero pakatandaan po natin, no? God's silence does not mean God's absence. Ulitin ko po, God's silence does not mean God's absence. So minsan tahimik ang Diyos, hindi natin siya marinig, hindi natin marinig yung pangungusap niya. Minsan we're asking for God's leading, pero parang wala tayong leading from the Lord. Parang ang layo-layo ni Lord. Sometimes that's how we feel. Pero tandaan po natin, it doesn't mean God is absent. Lagi pong, sabi po sa Bible, God is ever present. Lagi natin kasama at kailanman hindi tayo iiwan o pababayaan. However, minsan po nararamdaman natin na tahimik ang Diyos, and at that point in time, He's providing us a test. Binibigyan niya tayo ng test. Alam niyo po, ang isang mag-aaral na walang test, hindi nahahasa, no? Yung isang bata na hindi mo binibigyan ng mga pagsubok, hindi rin mahahasa. Pag hindi mo pinakawalan yan, matuto sa sarili niya, hindi yan magtatagumpay later on. Kailangan talaga ng testing of faith. Yung pananampalataya talaga natin dapat sinusubok, tinetest. And when God is silent, He is testing our faith. Now, dito po sa mga talatang ito, makikita niyo po rito, lagi pong sinasabi rito, no? Halimbawa po sa verse 3. Ilagay natin yung sarili natin doon sa sumulat ng psalm na ito. Sabi niya, "My tears have been my food day and night." Tindi, no? Yung luha ko, yun yung pagkain ko araw at gabi. Imbis nakakain ako, umiiyak na lang ako araw at gabi. "While they say to me all day long, where is your God?" Tinatanong ng mga tao sa paligid niya, marahil mga kaaway niya, "O, nasa na yung Diyos mo?" Tinutuya-tuya pa siya, no? "Ang aking luha ay naging aking pagkain araw-gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang Diyos mo?" Marahil sa panahon natin, ito yung mga tipo ng mga tao na yung mga kaibigan niya, dahil naging Christian siya, naging tagasunod siya ng ating Panginoon, tinutuya-tuya na siya. "O, ano nangyari ngayon? Nasaan na yung Diyos mo?" Marahil ikaw yung isang tao na ikaw lang Christian sa family mo, tapos let's say nag-resign ka sa trabaho kasi trabaho mo hindi kalooban ng Diyos, at ngayon hindi ka na kumikita, naghirap ka na, at sinasabi ng mga tao sa paligid mo, "Oy, nasa na yung Diyos mo?" Sinasabi ng nanay, tatay, kuya, kapatid, mga pinsan, "O, nasa na yung Diyos mo? Saan ka dinala ng Diyos mo? Bakit nagkakaganyan ka na?" No?
So, sometimes God seems so silent. Sobrang tahimik ng Diyos. Napapatanong ka rin tuloy, Lord, nasan ka na nga ba? Inulit pa yan sa verse 10. Sa Tagalog na lang po, no? Sabi rito, tulad ng pagkadurog ng aking mga buto, ang aking mga kaaway, tinutuya ako, habang patuloy nilang sinasabi sa akin, nasa ng Diyos mo? No? Parang, Lord, nasa ka nga ba? And dito po sa verse 9, sabi rito, sinasabi ko sa Diyos na aking malaking bato, Lord, you are my rock. You are my rock. Sa iyo ako sumasandig. Pero bakit kinalimutan mo ako? Bakit ako'y tumatangi sa paghayo dahil sa kalapitan ng kaaway ko? Nagets niyo po yung pinagdadaanan niya? Why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of my enemy? Nakita niyo ako, Lord God, hinahunting, inuusig. Pero nasan ka sa mga panahon na yun? Nasan ka nung meron akong matinding pinagdaraanan sa buhay? Pero tandaan po natin, mga kapatid, no? God's silence provides us a test. Sinusubukan niya po yung ating pananampalataya. Pinapatatag tayo sa ating pananampalataya. Huwag po nating isipin kailanman na God is absent. God is ever present. Lagi po natin siyang kasama. At yung silence niya po, it doesn't mean God is absent. It only means that God is providing us a test. Now, pangalawang puntos po, God's silence teaches us trust. Yung pagiging tahimik ng Diyos, tinuturuan po tayong magtiwala sa Kanya. Kaya sabi po rito sa verse 11, paulit-ulit po ito sa mga talatang ito, sa chapter na to, no? Why are you cast down, O my soul? Why are you in turmoil within me? Bakit ka nagbabagabag sa loob ko? Bakit ka nanlulumo, kaluluwa ko? Now, sabi po ng psalmist, umasa ka sa Diyos. Kinakausap niya yung sarili niya. Bakit nga ba ako nanlulumo? O kaluluwa ko, anong nangyayari sa iyo? Umasa ka sa Diyos. Hope in God. For I shall again praise Him. Inulit pa po ito sa mga naunang talata eh. Sabi po rito sa verse 5, why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him. So God's silence teaches us trust. Sa katahimikan ng Diyos, tinuturuan po niya tayo magtiwala sa Kanya. Pangatlo po, God's silence gives us thirst. Yung katahimikan po ng Diyos, binibigyan po tayo ng kauhawan. Tinan niyo po yung mga naunang talata rito, no? Sabi rito, as a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God. Mga kapatid, tayo po ba'y nauuhaw sa Diyos right now? May matindi pa tayong kauhawan. For my soul thirsts for God, for the living God. Whom shall I come and appear before God? Sa Tagalog po, para mas lalo nating maintindihan, ang picture po niyan parang yung usa na hinahunting ng maraming mga hunters. Tumatakbo yung usa niya kasi buhay ang kapalit nun pag nahuli ka ng mga hunters eh. Tatakbo yan for hours and hours and hours and hours. Hanggang sa matuyo na yung kanyang lalamunan. At ang iniisip ng usa, tubig, nasan ka? No? Gusto niya pumunta sa batisan upang uminom. Kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos. Kung paano uhaw na uhaw ang usa. Gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Mga kapatid, tayo po ba ay nagkakaroon ng kauhawan? When God is silent, that's the time binibigyan tayo ng kauhawan ng Diyos. Nahahanapin talaga natin siya. Na talagang yung puso natin magkakaroon ng matinding tagtuyo na naghahanap ng Diyos, ng presensya ng Diyos. So when God is silent, God is giving us thirst ng kauhawan upang mas lalo tayong mapalapit sa Kanya. At maganda po yun. It's a good thing. Kaysa po mauhaw tayo sa mga bagay dito sa mundo, mas maganda po na mauhaw tayo sa pangwalang hanggan sa Diyos na buhay. Now, bilang application po sa mga talatang ito, number 1, seek God as the deer thirst for water. Hanapin po natin ang Diyos right now. Pero napakahirap pong maghanap ng tubig kung hindi ka naman nauuhaw. Hindi mo iisipin na pumunta ka dun sa ref, buksan mo yung yung ref nyo, kumuha ka ng tubig, ilagay magsalin sa baso at inumin. Hindi mo maiisip yun pag hindi ka nauuhaw.
The same thing with our relationship with God. Kung wala kang kauhawan sa Diyos, hindi mo hanapin si Lord. Hindi ka magbubuklat ng Bible, babasahin yung salita ng Diyos, kakain ka ng pagkain spiritual at kikilalanin mo yung Diyos sa iyong buhay. Hindi mo maiisip yon unless magkaroon ka ng matinding kauhawan sa Diyos. So mga kapatid, let's ask the Lord na bigyan tayo ng kauhawan. And sometimes, nagiging tahimik ang Diyos just because of, He wants us to have thirst for Him. So let's seek God as the deer thirst for water. Kung paano uhaw na uhaw ang usa na hinahunting, nagkakaroon ng maraming problema, mag-isa lang siya, takbo ng takbo, at nagkakaroon ng matinding kauhawan. Nawa tayo rin po magkaroon ng matinding kauhawan sa Diyos. Seek God as the deer thirst for water. And number 2 po, trust God's presence even in His silence. Pagtiwalaan po natin ang presensya ng Diyos. Pagtiwalaan po natin na naririyan ang Diyos katabi natin kahit na sa mga panahong tahimik lang siya. At animoy wala siyang sinasabi at leading pangungusap sa atin. Pero most of the time po, talaga nangungusap ang Diyos sa atin eh. Meron lang talagang pagkakataon sa buhay natin na para bang ang layo-layo ng Diyos. Pero, it's just a feeling. In reality, biblically speaking, God is ever present. Laging kasama natin ang Diyos. Minsan tahimik lang. So let's trust God's presence. Magtiwala tayo sa presensya ng Diyos. Magtiwala tayo na kasama natin ang Diyos even in His silence. Kahit hindi nagsasalita ang Diyos, di nangungusap ang Diyos sa atin, sa ating mga puso. Now, pakatandaan po natin, yung Biblia, wag nating abusuhin yun. God is silent, God is silent. Baka kasi minsan hindi naman tayo nagbabasa ng Bible. No? Kaya walang pangungusap sa atin yung Diyos. Kaya hindi mo rin siya pwedeng abusuhin. Lord, you're silent today, I cannot hear you. Basa ka ng Bible. Doon, pag nagbasa ka ng Bible, talaga may pangungusap ang Lord sa atin. May pagkakataon lang talaga minsan na pag nagbabasa ka ng Bible, parang, Lord, mas bigyan niyo pa ako ng kauhawan para mas masumpungan kita. So, trust God's presence even in His silence. And number 3 po, hope in God and let the test turn into praise. Tayo po ay umasa sa Diyos. Again, madalas po susubukin ng Diyos ang ating pananampalataya. Sa mga pagkakataon na pinapatatag tayo ng Diyos sa ating pananampalataya, doon po tayo umasa sa Diyos. Dahil ang mga taong umaasa sa Diyos, hindi niya ipapahiya. Ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi mauuwi sa kahihiyan. Ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi darating sa pagkakataon na yan kasi umasa ka. Umasa ka kasi sa Diyos mo, kaya ka nagkaganyan. Hindi mauuwi sa ganong sitwasyon yon. Sa tao, umasa ka sa nanligaw sa'yo. Baka tuyain ka ng ibang tao, kantsawan ka ng ibang tao. Yan, asa ka kasi ng asa. Nagpapaasa lang yung tao. Pero yung Diyos, mga kapatid, hindi siya nagpapaasa. Pag umasa ka sa Kanya, hindi ito mauuwi sa kahiyan, hindi ka ipapahiya ng Diyos. So, hope in God and let the test, yung pagsubok sa iyo ng Diyos, turn into praise. Mauwi ito lahat sa pagpupuri sa Kanya. Ang ganda nga nung sabi rito, hope in God, for I shall again praise Him. Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko. So, ilan lang po ito sa mga applications po natin ngayong umaga. Of course, maganda po, basahin po natin yung isang buong chapter na ito. So, number 1 po, seek God as the deer thirst for water. Number 2, trust God's presence even in His silence. And number 3, hope in God and let the test turn into praise. Yung mga pagsubok natin, magiging testimony natin yan. Mag-share tayo sa ibang tao, share natin yung mga pagsubok natin sa buhay, mga pinagdaanan natin. Ang lahat ng ito ay mauuwi sa pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya. Let's hope in God. Now, para naman po sa ating discussion, what should we do when God seems silent? Ano nga ba yung mga dapat nating gawin kapag ang Diyos para bang tahimik? Animoy hindi nagsasalita. So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Heavenly Father, thank you for teaching me to trust you even when you are silent. May I seek you and find you with all my heart. Let those around me witness that my God is alive
and active in my life. Prevent them from asking, "Where is your God?" by showering me with your blessings and grace. May those around me put their trust in you, for you are worthy of service and worship. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Mamaya po, right after this devotion, lumapit tayo sa Diyos na para bang na uhaw sa Kanya. Hilingin natin sa Diyos na, Lord, please continue to reveal yourself to me. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Josefino. Palain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.